Hey, ito naman mga kapobre. Usap-usap muna tayo habang pupunta sa mga alaga kong hayop. Sa tutulan dito, yung usapan natin ito, galing talaga sa akin. Wala itong sa iba. Hindi ito nang husga sa iba, hindi ito nang sabi pa ng sisi sa iba. Pero ito talaga ang totoo sitwasyon. Lahat naman tayo apektado talaga sa pagkain. Wala tayong mali ang pagkain. Yan, yung topic ko ngayon tungkol talaga sa pagkain nyo. Tingnan mo yung namin, pananim. May mais kami, pero tingnan mo yung lugar namin. Ito, hanggang nabungkal lang, binubungkal ko lang. Pero gipit talaga ako sa pagbili ng mga fertilizer. Hindi ko naman inaano sa inyo na na ganito yung buhay ko. Mahirap kasi hindi ako nag-aral ng yung talaga yung na iba eh. Huwag mong isisi sa iba kasi hindi ka nagsikap. Hindi naman. Hindi tayo lahat nagpalad. Hindi naman tanan giswerte. O dito pabukid sa bukid namo, sa probinsya namo. Nginigid ang sitwasyon. Tanan na apektuhan, lahat na apektuhan sa pagkain, mahal ng bilihin. Pagkain talaga. Ang ko lang sa natin, sa gobyerno natin. Sana yun talaga tutukan, technology and agriculture. Ay, tingnan mo sa laki ng namin sa lupa namin dito, dapat tamnan, dapat sakahin. Hanggang ganito lang, yung binubungkal lang, hindi nga natamnan. Alam mo kung bakit hindi natamnan? Kung tataniman namin to, tamnan na mo. Kung wala kang fertilizer, pambili ng manure, pambili ng fertilizer, ganun pa rin. Ang pinaghirapan at pinagsikapan mo araw-araw, nagpursigi ka, wala kang mapapala. Yung mapapala mo lang, meron naman pero hindi talaga kalakihan. Yun talaga ang unahin. Tingnan natin yung kanan tanaw na to, ang nasod nga gagmay, yung bansang maliit, yung Singapore, yung Taiwan, yung Brunei. Hindi ko na naghirap sila sa pagkain. Bakit sa atin ang laki-laki ng Pilipinas? Naghirap tayo sa pagkain, samantalang ang lugar natin agriculture naman, may ulan, may ganda ng klima natin. Kaso naghirap tayo sa talaga. Ito hindi yung mga mayayaman, kung ayaw nyong makinig nito, pas kayo. Hindi niyo kasi na kahit pag 1,000 kilo ng bigas makabili kayo kasi mayaman kayo. Ito talagang yung mahirap. Okay lang dito sa amin sa bundok, mahirap kami pero makapagtanim kami ng kahit nga para sa sarili namin. Paano yung mahirap na nasa bayan? Paano yung mahirap na nasa city, yung na nasa eskinita? Araw-araw yan kumakain. Tulad din yan ng mayaman. So, ang kaibahan sa mayaman, makabili sila kahit 1,000 kilong bigas. Ito yung mahirap. Yun talaga ang mahirap na nasa mga bayan. Hindi ako hindi ko nagbintang. Gagawa talaga yan ng iba yung kalukuhan. Kasi sabihin naman nila na yun talaga yung nasa eskinita gumagawa ng hindi tama mga kabataan. Hindi kasi nag-aral. Paano sila paaralin? Wala nga silang pagkain. Diba? Yan talaga ang totoo. Kasi yung gobyerno natin dapat unahin yung pagkain, agriculture at technology. Tingnan mo sa laki ng dapat naming bungkalin at tamnan ng pagkain para tayo gandang ani. Kaso ang problema, wala tayong kapital na pang fertilizer. Yun talaga, hindi ko sinisisi naman. Nagsisisi ako sa sarili ko, hindi ako nagsikap sa pag-aral. Pero hindi tayo lahat pinapalad.
Mas mabuti nga yung para sa akin nagtrabaho dito sa ganito bundok. Tingnan mo, laki ng binubungkal ko dito Mas maganda kasi lahat naman tayo ay pagkain yung kinakailangan sa araw-araw. Pagkain talaga. Kayong nakikinig, kung gusto kong makinig kayo dito sa kahit pangit yung video ko, nakikinig kayo sa video ko. Kahit ako isang farmer, isang magsasaka ako, papayag ako sa bansa natin na yung Negros isang bansa yan, yung Cebu gawin na lang isang bansa, yung Mindanao gawin na lang isang bansa. Pero hindi papayag yan, magkagulo yan. Ang hindi papayag yung nasa gobyerno, kasi watak-watak naman talaga. Pero para sa akin mahirap, papayag ako. Alam mo kung bakit? Mga kapobre, kitang mga pobre. Kasi pag tingnan mo yung Taiwan, maliit, hindi naghirap. Tingnan mo yung maliit na bansang iba nang maganda yung pangala nila. Paglakad, pagdala. Hindi naman hirap. Bakit tayo? Natalo tayo pagdating sa ganun, sa pagkain. Para bang tayo sa pagkain ba? Namborang nag-ilog ka. Hindi na nag-ilog, nagmahal yung mayo. Bisan nga kahit yung nag-ano sa atin, yung magtatrabaho ka tulad ko, nag-welding, nag-guard, kahit masahod lang tayo ng mga 300, kung ang bigas mura lang, wala siyang magrereklamo. Hindi yan nagrereklamo kasi mura yung mga bilihin kahit anong taas mo ng sahod, pero mahal yung bilihin, magrereklamo yun talaga yung tao. Okay, dito tayo tulad nito. Tulad nito sili espada. Ibayan natin yung usapan. Nandito ako sa espadahan ko, sili. Tingnan mo, ang mahal ng dito, pang spray. Ang mahal ng fertilizer nasa 35 to 40. Samantalang ngayon ang kilo na nito 20-30. Ikaw tulad ko, kaganahan ka pa kaya mag-alaga magtanim ng ganito sa ngayon? Wala na Hindi ko na lagyan ng mga fertilizer kasi lugi na nalulugi na tayo wala na. Baba tayo. Hinog na nga, hinog ng uban. Hinog. Ganun nga ang usapan dito yung gobyerno natin talaga nananawagan na suportahan talaga yung agriculture at technology. Yun talaga ang kailangan natin sa araw-araw, pagkain. Kayong mayaman, magbawas kayo at hindi kayo makinig, hayaan natin sila. Tayong mga pobre lang, kasi yung mayaman kahit 1,000, 1 kilong bigas makabili sila. Tayo okay lang dito sa bundok. Paano yung mahirap na dyan sa mga bayan? Anong tamnan nila? Yung karsada? Yun talaga gagawa ng iba, gagawa talaga niyan ang hindi maganda. Kasi hindi naman din, wala sila pagkain paano sila mag-aaral? Diba? Okay, sunod na namang vlog. Yung vlog ko na to wala akong pinapatamaan, wala akong sinisisi, wala akong sarili ko lang talaga opinion to. Sarili ko lang na naranasan. Sa sarili ko lang talaga. Ayaw yung makatungog makakuan. Kasi yung mensahe ko to, hindi para lang sa akin, para sa magsasaka na kailangan natin tulungan ang magsasaka dahil dyan tayo kumukuha ng pagkain araw-araw. Diba? Kayong mayaman kahit na hindi nyo nagustuhan to, huwag na yung pansinin kasi kahit
10,000 pagkaba ng bigas, makabili naman kayo. Yun talagang mahirap. Tayong mga mahirap ang naghihirap lalo. Sige.